Sa pagsasalita ng tatlong boses sa katawan ng dalawa ay siya namang parang mabilis na pagtibok ng puso ng mga ito. At para bang dinig nila ang pagkabog nito. Tapos ay naririnig pa nila ang pag-uusal ng mga maharlikang engkanto sa kanilang isipan, na para bang ipinapakain ng mga ito ang mga karunungang usal ng mga engkanto sa kanilang kaisipan. Saglit lang, mabilis lang ang mga kaganapang ito. Kaya, mga kabagis, ihanda at umpisahan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Sa mga pitik ng segundong ito ay binabangon na ni Ezekiel ang mga anak nito. Dahil sa pagkakasugat ay napasalumpak sila sa sahig. Wala na. Hindi na ngayon kailangan ni Baltog at Balingit ang dalawa. Sapat na ang dugo ni Arian at Luna upang sila ay makatakas at makalabas na sa daigdig ng mga engkanto o ikalawang mundo. Ibig sabihin, ang sumpang ipinataw sa kanila ng mga diwata sa pagkakakulong nila doon dahil nga sa pagre-rebelde nila laban kay Mapulon upang gawin ang kanilang pansariling adhikain para sa mga iilanding mga tao. Subalit, hindi naman basta-basta na ganun-ganun na lang nahahayaang makatakas ni Bagwis at Dakila ang mga ito. Pagkatapos ng pagliligtas ng dalawa, ay yun naman talaga ang pangunahin nilang misyon. Masakit mang isipin na minsan ay nanggaling din si Baltog at Balingit sa pagiging normal lang na tao. At sa pagtakbo nga ng dalawa na nag-aapura na pumunta sa gitna ng tiyan ng isa sa mga figura ng Diablo sa impyerno, si Baphomet, sa isang malaking tipak ng bato na may mga linya na parang sinadya na dadaanan ng likido. Narating nila yun ng mabilis, kasabay ng salida ni Baltog sa kaliwang bahagi ng tipak ng bato at sa kanan naman itong si Balingit. Dahil sa sinasamantala nila ang kasiriwaan pa ng dugo ng dalawang babae. Dahil hindi pa naligas ang bahid nito sa kanilang mga tabak o sandata. Dahil doon, patong ni Balingit ng kanyang patalim sa ibabaw ng batong tipak. Sa pagpatak ng dugo ay parang hinigop ng batong yun ang dugo ni Luna. Ganon din sa pagpatong ni Baltog ay nahigop ng batong yun ang dugo ni Ariana. Kasabay noon ang saliw ng pagsasabay ng pag-uusal ni Baltog sa mga parehas nilang salita na ibinubulong. Ngunit kahit bulong pa yun ay maririnig mo ito sa buong kastilyo na parang dumodoble ang mga salita nila, yung parang garalgal na nakakagimbal. Amorte, Dominos, Oberta Via. Amorte, Dominos, Oberta Via. Simuma Ere. Sa huling bulong ng dalawa ng salita na nakakapangilabot, kasabay noon ang pagdaloy ng dugo ni Luna at Arian sa tipak ng bato pababa. At patuloy pa rin sa pag-uusal ang dalawa. Ngunit kombinasyon noon ng bugso ng hangin at bulang apoy ang biglang tutupok na sa kanilang dalawa. Sa puntong yon ay napaalis ang dalawa sa harap ng batong tipak dahil sa kanilang pag-ilag sa atake sa kanila. Yun ay kombinasyon ng hangin at apoy ni Bagwis. Baltog, hindi ako makakalaban ng maayos. Puto lang isa kong kamay. Huwag kang magalala, wala na silang magagawa. Sa pagpatak ng dugo natin ay makakaalis na tayo dito. Bigkas ni Baltog, ngunit suntok naman ni Dakila. Tumilapon nun si Baltog dahil sa napakalaking kamao ang tumama sa kanya. At parang napakabigat ng suntok ngayon dahil sa naghulma ang putik sa kamao ni Dakila na siyang nagpalaki nito. At tumigas yun na parang adobe na tumama sa pagmumuka ni Baltog.
Pagkatapos naman noon ay ang pagkabaliktad ni Balingit dahil sa sipa ni Bagwis. Napakabilis noon ni Bagwis na parang ang gaan ng kanyang paggalaw. Nabuhat-buhat lamang siya ng hangin. Agad na bumangon naman noon si Baltog sa atake ni Dakila. Ganon din si Balingit sa atake ni Bagwis. Sabay usal ni Balingit ng mga salita sa kanyang bibig at buga nito mula sa kanyang bunganga ng bolang apoy para kay Bagwis. Ngunit nag-usal naman noon si Bagwis, sabay tarak niya ng kanyang tabak sa sahig. At labas naman ng apoy na parang patalim mula sa kanyang tabak na sumalubong noon sa bolang apoy ni Balingit. Tabla ang mga pinakawalan nilang kakayahan. Parehas na nawala yung apoy nila nang ito ay magkasalubong. Samantala, sa pagkilos naman noon ni Baltog upang atakihin si Dakila, pumikit si Dakila. Sabay ng pakiramdam nito na parang nasa tahimik siyang anyong tubig at nararamdaman at naririnig niya kahit na ang parang pagpataklang ng tubig sa kanyang kapaligiran. Hanggang sa sangga ni Dakila ng tabak ni Baltog at nanggaling ang ataking yon sa kaliwang bahagi niya. Pero nakapikit pa rin nun si Dakila na para bang sinusundan lang niya ang paggalaw ng tubig sa kanyang imahinasyon. At nung iniba naman ni Baltog ang pag-atake nito, nasangga ulit yon ni Dakila. At sa pagtatama ng talim ng kanilang sandata, gumapang noon ng mabilis ang lupa sa katawan ni Dakila papunta sa tabak niya. At kumabila yun sa tabak ni Baltog hanggang sa umabot na ito sa kamay ni Baltog. At naligasyon na para bang pinusasan nun ang mga kamay ni Baltog habang hawak nito ang kanyang tabak. Kasabay na noon ang pagmulat ni Dakila at tanggal ng kanyang tabak sa tabak ni Baltog at buwelo ng kanyang tabak upang tabasin ang ulo ni Baltog. Nang gagalaw sana si Baltog upang ilagan iyon ang atake ni Dakila, hindi siya makagalaw at dun lang niya napagtanto na pati sa paa niya ay putik pala na nanigas na parang nag-angkla sa kanyang mga paa sa sahig. Kaya naman tama ng talim ng tabak ni Dakila sa leeg ni Baltog. At habang nagaganap yun kay Baltog at Dakila, muling nag-usal noon si Balingit ng mga salita. At sa pagkakataong ito ay lumabas na sa magkabilaan niyang braso ang dalawang tinta ng simbolo ng diwata. Dalawang maitim na usok na naman ang lumabas dito na nagkorte sa figurang tao. Mabilis no nasasalakayin si Bagwis. Ngunit, "Mudan! Akito!" bigkas ni Bagwis ng dalawang pangalan. Doon ay nagningning naman ang magkabila ang braso ni Bagwis. Sabay labas naman ng tinta niya dito. Kung di nyo na itatanong mga kabagis, yun ang dalawa sa pangalan ng 5 maharlikang engkanto. Si Mudan ang apoy at si Akito ang hangin. Yun ang ipinakilalang pangalan kay Bagwis ng mga ito sa isip niya kung sila ay kakailanganin nito. Kinalaban ng dalawang liwanag na nagkorting tao rin ang dalawang maitim na usok ni Balingit at doon ay nagpambuno ang mga nilalang na yun. Samantala, kay Dakila naman tayo at kay Baltog nang tumama ang talim ng tabak ni Dakila sa liig ni Baltog. Hindi yun bumaon ni hindi man nga lang nagalusan ang liig ni Baltog dahil natipon din sa liig ni Baltog ang nanigas na putik na para nang naging bato sa tigas. Sabay ngisino ni Baltog. At basag ng mga ginamit ni Dakila na lupa sa kamay at paa nito at talon nito papaatras. Sabay duro ng kanyang tabak kay Dakila at sabi niya ng "Malayo pa kayo mga bata sa mga naging karanasan namin sa paggamit ng tagong karunungan ng kalikasan."
Sambit ni Baltog na punong-puno pa rin ng kumpiyansa sa sarili. At sa kabilang banda naman, natalo ang mga itim na usok noon na engkanto ni Balingit kay Mudan at Akito. Kaya naman pagbalik ng dalawang lalang sa mga braso ni Balingit, agad din na inatake ng dalawang maharlikang engkanto si Balingit. Mabilis na bumulusok ang mga yun sa katawan ni Balingit. Hanggang sa parang may pumigil kay Mudan at Akito. At bigla na lang silang bumalik din sa braso ni Bagwis ang dalawa niyang elemento. At nung tignan ni Bagwis si Balingit, napapalibutan na si Balingit noon ng makapal na usok na itim. Hanggang sa kumorte yun sa harapan niya at naging 4 na nilalang na may mga maiitim na kasuotan na parang pakpak na ang mga balikat ng mga yun dahil sa papataas na lawit ng kanilang mga kasuotan. Mahina pa kayo! Alam kong nasa iyo ang hangin at karunungan ng apoy, Bagwis. Pero kaming dalawa ni Baltog ay nasa amin na ang bawat isa sa mga elementong tinataglay nyo. Salita ni Balingit sabay tawa. Hindi kami umabot sa ganitong antas ng karunungan para lang magapi at mahadlangan ang mga adhikain namin ni Balingit ng mga kagaya niyong baguhan. Bigkas naman ni Baltog sa harapan ni Dakila habang nakaduro ang tabak niya. Kasabay noon ang pagtitipon ng maiitim na usok sa harapan din nito at paglitaw ng 4 ding nilalang na may maiitim na kasuotan na binabalot pa rin ng itim na usok ang buong katauhan ng mga yun. Ang dami niyong satsat! Tapusin na natin to! Tugon ni Dakila. At doon ay babanggitin na rin ni Dakila ang dalawang pangalan ng elemento na nasa kanya. Ngunit di yun natuloy dahil sa bigla na lang niyang naramdaman ang pagkahilo. Tapos ay nanghina na lang ang kanyang mga kamay sa pagkakahawak niya ng kanyang tabak. Napaluhod noon si Dakila dahil nanlalabo na ang paningin nito sa kanyang panghihina. Anong nangyari? Sambit niya kasabay ng biglaan na nitong pagkadapa sa sahig. Samantalang patakbo na noon si Bagwis upang sumugod kay Balingit. Hindi kayo magtatakumpay! Salita pa niya. Nang narinig nito ang pagtibok ng kanyang puso na parang bumabagal, sabay biglang panlalabo ng kanyang paningin din. At sa sumunod na hakbang niya ay nanghina na ang kanyang tuhod. Sunod ng pagkadukdok niya sa sahig dahil sa nawalan na rin siya ng malay. May wisyo pa naman nun sila ni Dakila, kaso parang ang tulog na sila at naririnig pa nila nun sa kanilang tenga o sa kanilang wisyo ang parang usapan ng mga nilalang sa loob ng kanilang katawan. Dama! Dama! Sinabi ko na sa'yo na hindi pa nila kaya. Pasensya na mga kasama. Hindi ko akalain na ganito lang ang itatagal ng kanilang pisikal na katawan sa pagsanib natin sa 2 benetilyo na to. Wala nagsisiyan. Nangyari na ang nangyari. Usapan ng mga maharlikang engkanto na nagtataglay ng mga elemento sa loob ng kanilang isipan. Nang itutok na noon ni Balingit ang tabak nito kay Bagwis na nooy nakadapa na sa sahig, sabay buwelo ng pag-unday sa katawan ni Bagwis na nakadapa sa lupa. Bagwis! Sigaw ni Arian. Balingit! Boses naman ni Baltog. Sabay nagkatinginan sila ni Balingit ng mata sa mata at parang nangungusap iyon. Huwag mong gawin yan. Nakalimutan mo na ba ang mga adhikain natin at paniniwala? At ang mga pinagdaanan natin?
walang dangalang pumaslang sa taong walang laban. Malalim na salita ni Baltog. Kasabay naman noon ang pagkaalala ni Balingit ng nakaraan nito. Mabuti siguro mga kabagis kung pasukin muna natin ang alaala ni Balingit para naman malaman natin kung saan hinuhugot nitong dalawa ang galit at puot, kung bakit sila naging ganito. Unfair naman kay Baltog at Balingit kung huhusgahan natin sila ayon lamang sa mga kaganapang ito. Flashback tayo. Nandito na tayo sa alaala ni Balingit. Nay, kailan uuwi si tatay? Anong ginagawa ni Itay sa merkado? Anak, nagbebenta siya ng gulay para may pambili siya ng paborito mong karne ng baboy. Yay! Antay ko si tatay! Uwi ka noon ni Balingit sa musmus nitong edad. At dahil nga sa sinabi ng kanyang ina, hinintay ni Balingit na makauwi ang kanyang ama mula sa merkado. Ngunit di alam ni Balingit na sa mga oras na yon, Parang away na. May anak ako. Babayaran ko naman yung utang ko eh. Binibenta ko na nga yung lupa namin. Kaso wala pang nagkaka-interest na bumili. Uwi ka ng ama ni Balingit noon sa kinasasangkutan nitong problema. Sa awa ng Diyos, gabi na noon na nakauwi ang ama ni Balingit. Ngunit gising pa rin ito. At gaya nga ng inaasahan, ay nakapag-uwi ito ng karne ng baboy. Pero doon ay nakita niyang maraming galos ang kanyang ama. Isang bagay na di pa nun maintindihan ni Balingit. Dahil nakita pa niya noon ang nanunuyong dugo sa noo ng kanyang ama. At ang paliwanag lang naman ng kanyang ama noon ay, wala to anak, nadulas lang ako, kaya nauntog ako. Ganon lang ang sabi ng kanyang ama. Hanggang sa isang araw, may mga dumating na kalalakihan sa bahay nila Balingit. May mga barelang mga yun. Nang lumabas ang ama ni Balingit para harapin ang mga ito, bigla na lang isinapak sa pagmumuka ng ama ni Balingit yung barel nung isang lalaki. Sabay, Hanapin nyo ang titulo ng lupa nito! Yun lang magiging kabayaran niya! Yun lang magiging kabayaran niya sa atin! Salita nung lalaki. Nang iiyak sana si Balingit sa nakita niya kasi nakasilip ito sa bintana. Tinakpan ng kanyang ina ang kanyang bibig at bigla siyang binuhat nito at ipinunta sa likod na pintuan nila. Sabay binitiwan siya dun sa labas at sinabi ng kanyang ina na, Tumakbo ka na! Tumakbo ka na, Balingit! Tumakbo ka na! Bakit po, inay? Mangilid-ngilid na luhang sambit ni Balingit. Huwag ka na maraming tanong, anak. Walang araw, maiintindihan mo rin to. Bigkas ng kanyang ina. Sabay sara na nito ng pinto nila sa likod bahay. Di pa nun tumakbo agad si Balingit. Ngunit nagulat siya noon nang marinig niya ang putok ng baril. Kaya naman tumakbo sa kabukiran si Balingit. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa hindi niya maramdaman ang pagod. Pagkatapos ay napatigil na lang siya nang sunod-sunod na naputok ang narinig nito. At doon ay naisipan pa niyang bumalik. At makalipas nga ang mga ilang sandali, ay naabutan na ni Balingit ang kanyang ama't ina sa gitna ng kanilang bakuran na patay na. Doon na naulila ng lubos itong si Balingit. Halos buong magdamag doon na umiiyak si Balingit sa nakita niya. Hanggang sa nakita na lamang siya ng mga tao na nakaupo sa lupa na parang nasiraan na ng ulo. Ilang taon ang lumipas na kung saang-saang bahay nakikitira noon si Balingit.
At nung kaya na niyang magtrabaho, sumasama na lang siya sa mga gapasan o anihan ng palay. Gawa nga ng hindi niya na ipagpatuloy ang pag-aaral. Minsan ay pinapatuloy siya sa pinagtatrabahuan niya. Minsan ay hindi na. Lalo na kung tapos naman na ang anihan at di na siya kailangan. Kaya't doon ay maagang namulat si Balingit sa katotohanan kung gaano kadelikado at kahirap ang mamuhay sa mundong ibabaw. At doon din niya napagtanto kung gaano kasama ang tunay na pag-uugali ng karamihan ng tao. Hindi niya naranasan ang pagkaawa sa iba at pagmamahal. Puwera na lang sa mga magulang niyang namatay. Doon ay naitanim sa kanyang kaisipan na gusto ka lang ng iba pag pinapakinabangan kanila. Hanggang sa nagbinatilyo na nga ito at doon niya na nakilala si Baltog na naging kaparehas niya ng paniniwala. Kasi halos parehas lang sila ng pinanggalingang hirap. Naging matalik na magkaibigan sila ni Baltog. Kaya nga nagkaroon sila ng pangarap ni Baltog na kung sakali man na mabigyan sila ng kapangyarihan o kapasidad na baguhin ang paniniwala ng iba para sa kabutihan, ay gagawin daw nila. Hanggang sa isang araw ay nagpakita nga sa kanila si Mapulon. At doon na nagbago ang lahat nang maranasan ng mga to ang magkaroon ng tangan. Bumalik na tayo sa pangkasalukuyan ng kwento. Hindi itunuloy noon ni Balingit ang pag-unday nito kay Bagwis ng kanyang patalima. At naglakad na sila. Nalala ko tuloy nung unang nakamit natin ang mga elemento. Alam kong di tatagal tong dalawang to dahil bago pa lang sila. Pero kung tutuusin, mas tumagal sila kaysa sa atin nung una. Uwi ka pa ni Baltog. Hayaan mo na, ganun talaga. Ayusin na natin to. Naisakripisyo ko na ang kaliwang kamay ko, tugon ni Balingit. At dito ay biglang bumalik naman si Aryan at Luna para kay Bagwis at Dakila. Bagwis! Dakila! Sambit ng dalawa. Nang medyo parang nagkamalay naman noon si Bagwis. Pero nakasampa na noon si Baltog at Balingit sa tipak ng bato. Nakatayo sila doon sa ibabaw nito. Sabay usal nila. At gilit ni Baltog sa pulso ni Balingit sa kanang kamay nito. At gilit din ni Balingit sa kaliwang kamay ni Baltog sa pagpatak ng dugo ng dalawa sa bato. Ay biglang parang may humiyaw na halimaw sa kastilyong yun. Hindi na rin sinubukan pa ni Ezekiel na kumilos dahil alam niyang wala na rin siyang magagawa sa pagkakataong iyon. Dahil sa pagdaloy ng dugo ni Luna at Aryan sa figura ng Diablo, sunod ang dugo ni Baltog at Balingit, ay kasabay na ng pagtaas ng liwanag sa buong papabilog ng figura ng Diablo na parang kumonekta sa liwanag ng buwan. Hindi! 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 Sigaw ni Bagwis kasabay ng paglalaho ni Balingit at Baltog sa makapal na itim na usok sa ibabaw ng bato. Alright! Whoo! Yon mga kabagis ko, ang tindi! Kaso, wala na si Baltog tsaka Balingit. Halo ang episode na to mga kabagis, no? May drama pa kay Balingit. Parang tuloy gusto ko nang sumimpat siya kay Baltog at Balingit. Balimbing no? Well, anyway, mag-shoutout na tayo mga kabagis ko. Shoutout po kay Arminton Marlon. Shoutout po kay JB ng Kuwait. Shoutout po kay Taylor Nuevo. Shoutout po kay Rinaldo Masyon from Ormoc City. Shoutout po kay Markil Jan Ramirez from Pulupandan. Shoutout po kay Jay Isidro from Antipolo.
Shoutout din po sa Suresca Group from Antipolo ulit. Thank you mga kabagis. Shoutout din po kay Baby Wayne's Vlog. Shoutout din po kay Charles Arcasetas. At shoutout din kay Jiro Patanaw. At shoutout kay Jessa TV. Alright, yun muna mga kabagis ko ha. Good night. Comment na lang sa mga nakatakas. Salamat sa suportang tunay.